Ako nga pala, si Junia. Itong mga ikwekwento ko sa inyo ngayong gabi ay galing sa mga katrabaho ko. Mga kwentong paulit-ulit nilang binabanggit, parang ayaw umalis sa isip nila. Kung mahina ang loob mo, okay lang. Makinig ka lang. Paalala, kapag may narinig kang tunog na hindi tugma sa oras at lugar, huwag ka agad lalabas. Kasi minsan, kapag sinundan mo ang tunog, para kang pinaglalaruan. Tara, magsimula na tayo. Unang kwento, Wakwak. Sa barangay lang sa gilid ng bayan, tahimik. Karamihan ay nagpapahinga na. Si Aling Nena ay buntis, mag-isa sa kwarto. Umuulan ng mahina, ramdam ang katahimikan. Bandang 2:00 ng madaling araw, may kaluskos sa bubong. Hindi kaluskos ng pusa, mas mabigat. Una, inisip niya hangin lang. Pero sumunod ang tunog. Flap, flap. Parang malaking pakpak na dumadampi sa yero. Doon na siya kinabahan. Kasi may kwento ang bayan nila na kapag narinig mo ang tulog na wakwak, may naghahanap. Tinakpan niya ang tiya niya ng kumot, pero nanginginig pa rin ang kamay. Kinuha niya ang walis tingting at inipit sa tabi ng kama. Naglagay siya ng asin sa may bintana, isang gunting sa ilalim ng unan. Simple lang, pero yun ang alam niyang pangontra. Biglang tumigil ang tunog, at doon mas nakakatakot. Kasi kapag tumigil, ibig sabihin nakikinig. May naririnig siyang parang iyak, matinis. Hindi rin tao. Parang ginagaya lang. Tinawag niya ang asawa niya, si Mang Ben. Lumabas si Mang Ben na may hawak na flashlight. Pag-angat ng ilaw sa bubong, may anino, mahaba. Nakahawak sa yero. Hindi niya naaaninag ang mukha. Pero nakita niya ang kamay. Payat, mahaba ang daliri. Parang itim na kawad. Sumigaw si Mang Ben. May mga kapitbahay na lumabas. May sulo, bawang, at kahit ano na pwedeng pangtaboy. At dun lang, lumitaw sa silaw ng apoy ang katawan. Parang babae ang hubog. Nakasabit siya. Humuni ang pakpak. Isang malakas na wakwak. Tapos biglang lumipad palayo. Pagkatapos, katahimikan ulit. Pero may naiwan. Gasgas sa yero. Parang malalalim na marka. Kinaumagahan, may albularyo raw na dumaan. Sabi niya, maging mahinahon kayo, pero huwag kayong magpapabaya. Babalik yan. At ang pinakatotoo, yung itsura ni Aling Nena buong araw. Puyat, nanginginig, at ayaw na may iiwan mag-isa. Bago matapos ang gabing yun, may narinig ulit siya sa bubong. Parang may naglalakad sa yero, mabibigat na yapak. Isang beses, 2, 3, tapos tumigil. Story 2. Ibang lugar. Ibang dahilan ng takot. Pero isang tema. May kapalit ang bawat bagay na kinuha mo. Story 2. Hiya sa kuweba. Sa Sierra Madre, may kwento ng kuweba na may hiyas. Hindi basta bato,
hiyas na parang may sariling ilaw. Si Pedro magsasaka, pagod na sa utang. Isang araw, habang naghahanap ng kahoy, nakita niya ang bukana ng kuweba. Sa loob, malamig, tahimik at madilim. Sa gitna, may berdeng hiyas na nakasingit sa bato. Paghawak niya, parang umiinit ang kamay. Parang may tumitibok. Pero kinuha niya pa rin kasi kailangan niya ng swerte. Pag-uwi niya, tinago niya ito sa damitan at kinabukasan parang gumaan ang buhay. Dumami ang ani, may bumili, may nagbayad ng utang. Pero pagkatapos ng ilang araw, nagbago ang hangin sa bahay. Yung asawa niya biglang nilagnat. Yung mga alaga nilang hayop nawawala isa-isa. Sa gabi, may maririnig siyang tapak sa labas. Parang paa na magaan, pero ang tunog, tama. Isang gabi, paglabas niya, may babae sa ilalim ng punong kahoy. Maganda, oo, pero may mali. Masyadong tahimik ang ngiti. Sabi ng babae, "Ibalik mo. Hindi yan para sa inyo. May kapalit yan." Sinubukan ni Pedro magsalita, pero parang nanigas ang dila niya. Bumigat ang hangin. Doon niya naalala, sa bundok, may batas. Kung kukuha ka, magpaalam ka. Kinaumagahan, binalik niyang hiya sa kuweba. Nagalay siya ng prutas at bulaklak. Pag-uwi niya, kumupa ang lagnat na asawa niya. Unti-unting bumalik ang mga hayop. At sa unang gabing tahimik ulit, may bulong sa bintana. Salamat. Pero bago tuluyang matapos, pagtingin niya sa palad, may berdeng mansa na hindi matanggal. Parang paalala, kahit ibinalik mo na, may marka pa ring naiwan. Pangatlong kwento. Ito yung pinakasimple, pero nakakabaliw pakinggan. Kasi nasa tabi lang ng bahay at pwedeng mangyari sa kahit sino. Story 3. Itim na duwende. May punso malapit sa bahay ni Mang Lito. Matagal na raw yun. Laging sinasabing, tabi-tabi po. Pero si Mang Lito, practical. Gusto niya ng driveway. Gusto niya ng malinis na lupa. Isang hapon, nagpa-level siya ng lupa. Walang paalam. Walang sabi. Kinagabihan, sumakit ang paa niya. Namaga. Parang may pumipiga sa laman. Uminom siya ng gamot. Wala. Pagpikit niya, nanaginip siya. Nasa gilid siya ng punso. May maliit na anino na paikot-ikot. Maliit, pero ang dating malaki. May suot na sombrerong itim. At yung mata, pula na kumitislap. Narinig niya ang tawa. Hindi malakas. Yung tipong tumutusok sa tenga. Pagkagising niya, mas lumala ang pamamaga. Hindi siya makatayo. Naalala niyang sabi ng matatanda. May duwende na mabait, pero may itim na duwende na mapagigante. Kinaumagahan, humingi siya ng tulong. Sabi ng matanda, magpaalam ka, humingi ka ng tawad. Nagalay si Mang Lito ng kanin at sigarilyo sa tabi ng punso. Pasensya na, hindi ko alam. Sa gabi, humupa ang sakit. Sa loob ng 3 araw, bumaba ang pamamaga. Pero may kondisyon. Huwag gagalawin ulit ang punso ng walang paalam.
At ito yung panghuli. Isang gabi habang tinatapos niya ang driveway, narinig niya ulit yung tawa. Pagtingin niya sa gilid, wala. Pero sa lupa, may maliliit na bakas ng paa papunta sa pintuan niya. Tatlong kwento. Tatlong hiwaga, isang gabi. Sa bahay, magpaalam. Sa bundok, rumespeto. Sa dilim, huwag mo hanapin ang tunog. Ako si Junya. Salamat sa pakikinig. Magandang gabi.